Ang lagi kong iniisip noon is, bakit kaya mataas ang rating ni President Duterte? Ang iniisip ko, yung mga nasa survey ng mga tao, takot lang. No? Takot lang. No? And then when I started campaigning and doing the house to house, tinatanong ko yung mga tao, sinong gusto nilang presidente? Ang taas ng rating ni Presidente, ni PRRD. Ang first na reason is yung feeling of safety. Pati yung mga madre. Nakita mo naman kung papaano kuminsan na dinidisrespect na ni PRRD si Pope. Pati nga yung Panginoon natin. Dinidisrespect na niya. Pero may nakakusap ako mga madre. Sabi ng mga madre, Duterte kami. And tinatanong ko sa bakit? Yung feeling of safety na kahit anong oras uuwi ka, safe ka. Unlike in the past na dadaan sila sa eskinita, takot na takot sila dahil marami nakahubad, may mga drug addicts. And during that time, involved na rin yung mga ibang PNP personnel. Meron na rin tayong mga narcopolitics at mga maralaking mga well-known businessmen na involved na rin sa drugs. Kaya nakakatakot ang situation nun eh. Kaya more of the safety issue sa tingin. Magandang araw. Bigyan ko lang ng reaction itong sinabi ni Mayor Magalong nang sinabi niya na noong siya po ay nangangampanya house to house, may nakakausap siya ng mga tao. Ang tanong niya, sabi niya, sa mga tao, sino daw ba ang gusto nilang presidente? Kasi sabi niya, ang taas daw ng ratings ni dating Pangulong Duterte at ang sagot ng mga tao sa kanya ay si Duterte sapagkat sa usapin ng safety o peace and order. Okay? At nabanggit pa nga doon, sabi ni Mayor Magalong na meron daw madre na nakausap niya na gusto rin si Duterte sa kabila ng sinasabing pag-disrespect ng dating Pangulo kay Pope Francis at kay God. Okay? Ngayon, ako naman bilang aking personal na opinion, base sa aking karanasan, naramdaman, nung ako ay nabiktima ng krimen, okay? So, ito yan. Ako, to be honest, kaya ako gusto si Duterte dahil din sa usapin ng kapayapaan, ng safety, kaligtasan, nating bilang mamamayan, bilang mga inosente, mga powerless, na kapag ikaw ay nabiktima ng kriminal, wala kang laban. Pwede ikaw ay mamatay o mabuhay. Kumbaga survival na lang pag ikaw ay nabiktima ng krimen, ng kriminal. Maswerte ka pag ikaw ay mabuhay. Katulad sa akin, nung ako po ay nag-aaral, bagamat matagal na, that time ako ay siguro sa mga 19 years old o 20 years old, no? Nag-aaral ako sa gabi, nagtatrabaho sa araw. So pag ganyan po ang sitwasyon, gagabihin ka sa pag-uwi. Mabuti kung malapit yung bahay mo. Sa case ko, ay ang aking school ay Santa Cruz. Ang aking uwi ay that time, aking bahay that time, inuwian ay Malinta. So malayo, kailangan kong magbiyahe. Alas 10 ng gabi, kailangan kong magbiyahe para lang makauwi. So, nabiktima ako ng krimen, na hold up ako. So that time, habang ako ay nag-abang ng jeep, biglang may nagulat ako, biglang may dalawang tao na umakbay sa akin at biglang nila may tumusok sa tagliran ko. Tapos kabay kinakapa na yung bulsa ko, pera mo. Pera mo yun. Huwag ka maingay, ganun. Siyempre, pag ganyan sa sitwasyon, mabigla ka, talagang grabe ang maramdaman mo, yung gulat, yung naghalo yung gulat at takot, nervyos. Kaya hanggang ngayon, hindi po siya basta-basta nawawala sa aking isip. Lalo na kapag sa mga balita, may napapanood ako ng mga nahu-hold up, namamatay, pinatay, binaril, sinaksak. Kasi sabi ko, pasalamat ako, at least ako nabuhay. Pero ito mga biktima ng krimen na ito ay pinatay, inosente, pinatay, nakakaawa. So yun po. Okay?
Ngayon, alam po natin na tayo po ay naghalal ng presidente para pamunuan ang ating bansa. Okay? Para lutasin ang mga problema ng ating bansa katulad ng peace and order, kaligtasan sa kalye. Yun po ang purpose natin kaya tayo na naghalal ng presidente. Okay? Sa case ni Digong, nakita ko sa kanya na siya lamang po ang may magandang policy patungkol sa paglutas ng criminality, drugs sa ating bansa. Kaya mapahanggang sa ngayon po, ako ay naniniwala na maraming Pilipino na gusto si Duterte sapagkat sa usaping kaligtasan, peace and order. Kaya nga sabi ni Mayor Magalong, napakataas ng trust rating ni Pangulong Duterte. Mapahanggang sa ngayon, may survey. Napakataas pa rin. Kahit siya po ay wala na sa Pilipinas, nandun siya sa Dahig, napakataas pa rin na survey niya sapagkat naramdaman ng mga tao, ng majority ng mga Pilipino, ang kanyang serbisyo na maganda. Okay, ngayon, ito. Sabi ni Mayor Magalong, meron siya nakausap na madre. Okay? Sabi ng madre, kahit naman ito si Duterte ay kinikriticize niya o dinisrespect niya si Pope Francis, si God, pero Duterte sila sapagkat sa usapin ng kaligtasan. At naintindihan ko yun. Sapagkat kung gusto po natin na isang presidente ay magturo ng salita ng Diyos, ihalal natin pastor. Ang ihalal natin ng presidente, pastor, para magturo lang ng salita ng Diyos. Hindi para lutas ng problema sa bansa. Dapat pastor. Okay? Ako naintindihan ko yun. Sapagkat ang paniwala ko, kung bakit po ganun ako mag-isip, na sa kabila na sinasabi na pagiging disrespectful ni dating Pangulong Duterte sa Panginoon Diyos kay Pope Francis, pero sa akin, pinagtatanggol ko siya sapagkat yung usapin na disrespectful o hindi pagrespeto sa Panginoon Diyos, yan po ay personal niyang pananagutan sa Panginoon Diyos. Yan po aking paniwala, mga kababayan. Personal niyang pananagutan. Siya ang mananagot. Kung siya po ba ay nag-disrespect sa Panginoon Diyos, ako ba ay magagalit sa kanya? Hindi. Bakit? Pananagutan niya po yun eh. Oo. Tama po yun. Di ba? Magagalit ako sa kanya kung halimbawa siya po ay hinalal bilang presidente pero hindi niya ginawa ang kanyang trabaho. Bilang presidente, bilang mandato niya na protektahan ang sambayan ng Pilipino, ang bansa. Doon po ako magagalit sa kanya. Dahil siya po ay hinalal ng tao, binigyan ng mandato para pamunuan ang bansa, para pangalagaan ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Yun po, yun dapat malinaw sa atin. Kung ano ba ang mandato ng isang presidente. Di ba? Dapat maging malawak ang ating isip. Kasi marami akong nababasa sa social media, sabi, si Duterte, demonyo yan. Kasi minura-mura si God. Ngayon, sasabihin ko naman, sa tao na yon, kayo ba? Sa inyong sarili? Kayo ba ay nakakasigurado na kayo ay matuwid? Yan po aking tanong. Di ba? Yan po aking tanong. Kung nagkasala ka, ipananagutan mo yun. Kung nagkasala ka sa Panginoon Diyos, kasalanan mo yun. Mananagot ka. Di ba?
Hindi pwedeng nagkasala siya, pati ikaw galit sa kanya. Hindi pwede gano'n. Di ba? Hindi pwede ganyan. Halimbawa, nagkasala siya. Halimbawa, si Duterte, minura niya si God. Kasalanan yon. Ikaw ba ay magalit sa kanya? Hindi. Bakit? Eh, sigurado yan. Dadaan siya sa paghusga. Dadaan siya sa judgment. Haharap siya sa ating Panginoon Diyos. Nagalit nung sinasabi na dinisrespect niya si God, nagalit pa ako kay Duterte? Hindi. Kasi nga alam ko na siya lamang ang mananagot sa Panginoon Diyos. Tama? Di po ba?